Ayon sa Ring Magazine, Canelo Alvarez versus Terence Crawford. Gaganapin na ito sa September 13. Tatlong lugar ang pinagpipilian kung saan ito gaganapin. Pwede sa New York City, Los Angeles o Las Vegas. Sinabi ni Terence Crawford gagawin niya ang hindi pa nagagawa ng kahit sinong boksingero. Si Crawford pa lang ang gumawa nito mga tol. Galing sa welterweight at super welterweight. Aakyat ngayon sa super middleweight at labanan agad ang isang undisputed champion. Maraming analis ang nagsasabi na may pag-asa na si Crawford dito dahil hindi maganda ang performance ni Canelo kontra William Scal. Nahihirapan daw si Canelo sa mga boksingero na maggalaw ang paa. Yung mga boksingero na takbuhin at ayaw makipagpalitan ng suntok. Katulad dati sa galawan ni Erislan de Lara. Ayon din sa naging interview kay Terence Crawford, pagbabasehan niya ang naging laban ni Dimitri Bivol versus Canelo at Floyd Mayweather versus Canelo. Dito raw kukuha ng idea si Crawford kung paano niya talunin si Canelo Alvarez. Sa ibang banda, Manny Pacquiao versus Devin Haney, posible pala ito mangyari. Ayon sa bagong ranking na nilabas ng WBC, number 1 si Devin Haney kontra Mario Barrios, number 3 si Conor Benn at number 5 si Manny Pacquiao. Kung matuloy ang bakbakan ni Pacman kay Barrios ngayong July 19 at manalo si Manny Pacquiao at maging WBC welterweight champion sa edad na 46, magiging challenger pala ni Pacman itong si Devin Haney dahil nakaumang agad sa number 1. Ngayon ini-imagine ko na kung paano lumaban si Devin Haney kay Pacman. Magiging version to ito ni Floyd Mayweather versus Pacman noong 2015. Sa tingin ko lang mga tol, mananalo si Devin Haney dito. Kasi mabilis tumakbo itong si Devin Haney mga tol eh. Mas marami ang takbo dito kumpara sa suntok. Siyempre may edad na si Pacman, yung footwork ni Pacman mabagal na rin. Kaya mahihirapan na si Pacman na makahabol kay Devin Haney. Kaya kung maglaban si Pacman at Devin Haney, mananalo lang si Devin Haney kahit hindi niya masaktan si Pacman. Pero sinasabi mga tol, isang laban na lang si Pacman eh. Kung masungkit niya ang WBC belt ni Mario Barrios, baka ito na ang hudyat para magretiro si Pacman. Kasi mas maganda magretiro kapag nakahawak ka ng titulo. Kumpara sa huling talo ni Pacman kontra Yordenis Ugas. Pero malakas din itong si Mario Barrios mga tol. Hindi pa rin sigurado ang panalo ni Pacman dyan. Kung sakaling matalo naman si Pacman, siguradong Mario Barrios versus Devin Haney ito. Kasi nandyan na agad si Devin Haney mga tol. Posible na rin maglaban si Devin Haney versus Conor Benn. Kaya mas umiinit ngayon ang welterweight division. Lalo na nandyan na sila Ryan Garcia at paakyat na rin si Teofimo Lopez. Sa iba pang balita, kampo ni Charlie Suarez umapela sa Athletic Commission. Malalaman daw ang resulta ng review pagdating ng June 2. Kaya antayin na lang natin ang official na resulta. Sa ibang banda, Robert Garcia naniniwala na kayang talunin ni Jesse Bam Rodriguez itong si The Monster Inoue. Sa ngayon, lumalaban si Bam Rodriguez sa super flyweight. Kailangan pa niya umakyat ng bantamweight at super bantamweight. Sabi ni Robert Garcia, hindi pa kakayanin ni Bam Rodriguez umakyat ngayon sa mataas na dibisyon. Ang maganda itapat kay Jesse Bam Rodriguez itong si Fernando Martinez. Dahil magandang pukpukan ito, parehas super flyweight. Okay mga tol, hanggang sa muling update.